And welcome back to my YouTube channel. This is the second week na magde-daycare si baby. Let's see if there's progress na, no? Nakatulog na naman ang bata sa biyahe. Ang hirap sa batang to, hindi pa siya morning person. So nahihirapan kami mag-transition kahit ginigising ko siya sa umaga kasabay ng kuya niya. Nakakatulog pa rin sa biyahe. Ngayon, kabisado ko na yung mga daan. Hindi na ako naliligaw, guys. I'm proud of myself. So sana hindi na masyadong umiyak si baby. Kasi alam mo yun, nahihirapan din yung puso ko. Pagkahatid ko kasi sa kanya dito, pinapaalis na ako agad. Hindi pwedeng magstay dito yung parent. Naglalakad-lakad muna ako. And naghahanap-hanap ng mga pwedeng pag-applyan. Finally, na-drop ko na si Johannes, guys. Ay, naiyak na naman. Alam mo yung natutulog siya, tapos pagising niya, iba na yung may karga sa kanya. Gaano kasakit yun. So, hindi ko na lang siya masyado iniisip. And natutuwa ako kasi, alam nyo bang may kumausap sa akin na ECE director. Isa siya sa mga childhood educator dito sa pinagde-daycare ng anak ko. And sabi niya sa akin, alam niya raw yung feeling as a parent and mahirap din daw yun para sa bata. So, ang isipin ko daw, kada ihahatid ko si baby is yung growth na mabe-benefit sa kanya. And rewardan ko daw yung sarili ko. Like, I will get a coffee, a good coffee. Sometimes, the other parents daw, they will get a manicure. And so, parang hindi ka mag-guilty. I-reward mo yung sarili mo. Kasi maganda naman yung ginawa mo para sa anak mo. Hindi naman, porket dini-daycare mo siya, pabaya ka ng magulang. It really helps me a lot. So guys, papunta tayong Halifax Public Libraries ngayon. And na-realize ko malapit lang pala talaga siya dito. So lalakarin ko na lang. The plan today is doon nap time si baby. So sana kayanin nila. I-update naman nila ako kung ano yung status ni Johannes, kung naiyak pa rin ba siya whole day. Nung iniwan ko siya doon ngayon, may progress naman kahit papano kasi nakita ko siyang hindi na umiiyak. Pero nandun siya sa mga pintuan. Kumakatok. Mahilig kasi yun magsalita ng door, tapos magnanak siya. And today, ang dami kong nakasabay na parents na nagdadrop ng anak nila. Dalawa doon is newbie din, katulad ko. Nasa transition week pa rin kami. At ang daming nag-iiyakang bata doon. Kasi nga dito sa Canada, kahit nga newborn, dinidaycare agad nila. Not used to this kind of system, but I have to adapt. It's for my son and myself too, para makapag-work. And syempre, diba, para saan ka ba nag-work? Diba, para rin sa anak mo. So, ayoko nang mag-guilty. Let's do our thing. And may nakapagsabi nga sa akin dito, no? You need to do what you have to do. Namomotivate ako sa mga salita nila dito. So, ayan, nandito tayo ngayon sa park. Lakad-lakad kasi gusto ko rin i-stroll yung lugar para maghanap-hanap ng pwedeng applyan. So, ito yung The Westin Nova Scotian Hotel yan. May mga hiring kaso dapat with experience ka na sa hotel. Try natin dumaan dito naman sa kabila kasi hindi pa ako nakadaan dito. Tingnan natin kung anong meron dito, guys. Grabe, nakaka 7,000 steps ako sa umaga. Kasi nga naglalakad ako ng malayo, guys. Pwede naman mag-bus pero kasi minsan ang tagal dumating. Okay na rin to, naglalakad ako para makapag-exercise. And para ma-familiarize ako sa lugar. Kinausap ako ng ECE na assigned kay baby. Sabi niya, magte-text daw sila kung kaya nilang pag-take-in ng nap doon si baby. So usually, doon sa daycare, 12:30 to 3, may routine yung mga bata, pinapatulog sila ng tanghali. Ang ginawa ko, guys, kay baby, ginagaya ko na yung routine nila sa daycare. So sa umaga, ginigising ko na siya. Then papakainin ko sila, hinahayaan ko silang maglaro sa bahay. Tapos, kailangan tulog sila ng 12:30 to 3. Ang ginawa kong step doon, nagpapatugtog ako ng mga bedtime stories para antokin siya.
Kasi nakakatuwa yung mga bata dun sa daycare. Hindi pa kumakain sila ng lunch. Pero yung background music, bedtime stories na parang nga naman antokin na yung mga bata. Makikita mo talaga yung mga babies after nila kumain, gumagano na yung mga mata. So effective siya. And ngayon, maximum of 9:20 PM na lang silang gising. Siguro pinagbibigyan ko hanggang 10. Kasi nga maaga na kaming gumigising, guys. Bagong tao na ako dito. Hindi na yung kahit anong oras magising. If you're planning to daycare your child, practicein nyo na ngayon pa lang maging morning person. Para hindi kayo matulad sa akin. Tingnan nyo ngayon, struggle is real ako. And para hindi mabigla yung bata. Ang major problem ko ngayon, guys, is breastfeeding. Unti-unti na akong nakakagawa ng paraan. Ang ginagawa ko, lagi kong ino-offera ng solid food si baby. At kung ano-anong foods para hindi na siya palaging dedede sa akin. Dito na tayo sa library, guys. Mag-aayos ako ng resume ko and cover letter. Hanap tayo ng spot. Wala pa masyadong tao ngayon kasi kakabukas lang ng library, guys. I'm gonna work on something and update ko na lang kayo mamaya kung ano ng progress ni baby if ever. So, babalik ako doon mga after lunch siguro or kapag may update na sa kanya. See you later. A few inches later. Finally, I'm done with my work and magpe-print lang ako dito sa library. Very efficient dito and time saving sa Canada. Magpe-print ako ng resume ko. Kasi magpapasa ako ng resume kung saan-saan eh. Ayan, i-reprint ko lang yan. And every month, merong balance yung library card ko ng $5 for free yun, guys. So, pwede ka mag-print ng kung ano-ano dito. Like, eto na. So tara guys, susundo na tayo kay baby sa daycare. And let's see what he's doing. Chinat ko yung educator and sabi niya, he's doing good naman daw. Na-lesson na yung pag-iyak ni baby. I guess nakukuha na niya na i-daycare na siya everyday. We need to stick with the routine para mabawasan yung pag-iyak niya. Yung ibang mga bata doon, umaabot ng 1 to 3 months, iyak pa rin ng iyak. Hopefully, hindi ganun si Johannes. Kasi mahihirapan ako makahanap ng work pag ganun. Sa ngayon kasi guys, ang setup namin, yung mga ECE or educator, nate-text nila ako anytime kapag umiiyak na si baby. Kapag medyo matagal na yung iyak niya, sinusundo ko na siya ng maaga. So, hindi pa kami umaabot ngayon ng until 5. Pero ang magiging setup namin kung makakahanap na ako ng work is magsistay siya doon hanggang 5 o'clock. So, yan. Nandito na tayo sa daycare, guys. Kukunin ko lang yung stroller from the back door. So, ito na yung stroller ni baby. Kailangan natin mag-ingat kasi madulas, oh. And muntika na ako dyan kanina. Dito sa lugar namin, guys, paiba-iba talaga ng weather. Like, minsan sa isang araw, uulan, tas maya-maya aaraw. Tas maya-maya cloudy na naman. Sunduin na natin si baby. Did you cry, my love? Did you cry, my love? Kiss mama. Did you miss mommy? Hi. Finally guys, we're home with the kids. Nandito na rin si kuya. So sinundo siya ni daddy. So I guess I have to end my vlog here. Bye-bye. Thank you guys for watching. Bye. By the way guys, bago ko makalimutan, isa ka ba sa mga kabayan natin na nagpapadala regularly ng remittance sa Pilipinas? I-search mo na yung TapTapSend sa App Store and then you download it. You can use my referral code and pag ginamit mo yung code na yan, merong additional $10 sa iyong padala. You can also use my QR code. And guys, mataas yung palitan dito compared sa ibang remittance app. Less hassle, reasonable exchange rate, and mabilis pa. Wala pang transfer fee. Download and use my code, guys.